Sige po, settle down po tayo. Let us start our praise and worship. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kapatid na nandito sa ating bahay sambayan, sa ating mga kapatid na nasa Facebook Live. Magandang umaga. Batiin naman natin yung ating mga katabi, sa harap, likod. Baka di pa natin sila kilala. Magandang umaga. Kahit medyo madilim, sana nakikita natin yung isa't isa. Okay. Maaari po ba tayong tumayo? Ayan. Basahin ko po muna ang salita ng Diyos sa John 1 verse 1. Ang sabi po dito, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Muli ang sabi po, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. At ang tinutukoy po dito na salita, or word ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. At ang sinasabi sa gospel o ang salita niya na siya bilang Diyos ay nagkatawang tao at siya ay namatay para sa atin at muli siyang nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At ngayong umaga, nawa mapagnilay-nilayan po natin yon na ang Panginoong Jesus na Diyos ay nagkatawang tao para sa atin, para sa ating mga kasalanan, na kung tutusin, hindi tayo karapat-dapat. Tayo ay marurumi, tayo ay makasalanan, pero ginawa niya yon dahil lang sa pag-ibig niya sa atin. At kaya napagnilay-nilayan natin ito, hindi tumigas yung ating puso, pero palagi tayong mamubong. Kumbaga parang mararamdaman talaga natin ang pag-ibig ng Diyos. At may alay natin yung ating taus-pusong papuri sa Kanya sa pamamagitan ng pagkanta sa Kanya. Kaya yung lyrics po natin, namnamin natin, and let us dedicate our praise and our worship sa ating Panginoon. Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, Ikaw ay dakila at Ikaw ay tapat at kami ay nagpapasalamat ngayong umaga sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay na meron kami. Salamat sa pagising niyo sa amin ngayong umaga. At hayaan po ninyo sa boses na meron kami, sa mga kamay na meron kami at puso na meron kami. Ikaw ay aming maalayan ng aming taus-pusong pampuri sa pamamagitan ng mga awitin na ito, Panginoon. Ikaw lamang aming tinatas at aming dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's praise and worship our God. Nasusulat, ikaw ay darating. Ikaw ang Mesaya na magliligtas sa amin. Pinangako sa sanlibutan, ikaw ang Mesaya na umibig sa amin. Wala nang iba pang dahilan upang ika'y papurihan. Kami niligtas, inalay ang buhay mo, wagas ang pag-ibig mo, Jesus. Salamat sa magandang balita, magandang balita. Muli natin awitin. Nasusulat, ikaw ay darating. Ikaw ang Mesaya na magliligtas sa amin. Amen. Pinangako sa sanlibutan, ikaw ang Mesaya na umibig sa amin. Wala nang iba pang dahilan upang ika'y papurihan. Kami niligtas, inalay ang buhay mo, wagas ang pag-ibig mo, Jesus. Salamat sa magandang balita.
magandang balita, magandang balita, magandang balita. Tinatawag ang lahat, hinahayag na sa mundo. Itaas natin ang ating papuri sa ating Panginoon. Tinatawag ang lahat, hinahayag na sa mundo. Si Jesus ang tagapagligtas natin. Tinatawag ang lahat, hinahayag na sa mundo. Tagapagligtas natin ay dumating. Tinatawag ang lahat, hinahayag na sa mundo. Si Jesus ang tagapagligtas. Ating awitin, magandang balita. Magandang balita. Magandang balita. Magandang balita. Magandang balita. Liligtas, inalay ang buhay mo. Wagas, wagas ang pag-ibig mo, Jesus. Salamat sa magandang balita. Magandang balita. Magandang balita. Magandang balita. Palakpak natin ang ating mga kamay. All glory and all honor and all power and all blessing belongs to our God. That's why let's all rejoice in the presence of our God. Awitan natin ang ating Panginoon. Come bless the Lord, come bless the Lord. Join it to worship God the Lord and bless His name, His holy name. Declare it, let's sing. Come bless let's bless the name of our Lord. Let's praise and worship Him. And bless His name, His holy name. Declaring He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Tayo ay magalak sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, let's sing. Come bless the Lord, come bless the Lord. Join in to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring, oh that man would praise Him, oh that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. Let's rejoice, glorify and praise our God. The Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Palakpak natin ang ating mga kamay. Let's glorify and praise our God. Oh, that man would praise His name, to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name, to the ends of the earth. Oh, that man would praise. Let's praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name, and again I say, oh, that man would. All of us, let's sing and praise His name, Jesus.
Oh, that men would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that men would praise His name. And again I say, again I say, again I say, again I say, and again I say, again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, let's rejoice in the name of the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice, rejoice. Just rejoice in the name of our Lord. Rejoice, rejoice. Tunay nga na tayo ay pinagpala ng ating Panginoon that we can still feel joy, na tayo ay may galak, kahit na tayo ay mayroong mga pagsubok sa ating buhay. At nawa ngayong umagang ito, tayo ay mapaalalahanan ng Diyos na tayo ay kumapit lamang sa Kanyang salita, sa Kanyang mga pangako sa atin. Kaya ngayong umagang ito, let's dedicate our praise and our worship to our God. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinakagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ang nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundong ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo. Ialay natin ito sa ating Panginoon. Sapat sa buhay ko, salita mo ang nararanasan. Yalay natin itong ating awitin sa ating Panginoon. Oh, salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ang nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita
salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong salita. At Panginoon, let us increase our faith as we sing songs to you, Panginoon, as we believe that your words are true, Panginoon, that your word is the truth. Kaya, church, let us praise and glorify our God with all of our hearts. Nawa hindi lamang natin siya inaawitan sa pamamagitan ng bibig natin, ngunit ito ay pag-awit na galing sa ating mga puso. Let's dedicate our praise to our God. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song, to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who Uwitan natin ang ating Panginoon. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Jesus, your Lord. Uwitan natin ang ating Panginoon. Clothed in rainbows of living colors, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Let's sing. Holy, holy, holy. Let's lift our praise, our worship to our God, to the Lamb that was in the throne. Jesus, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come.
Jesus, we are very grateful. Kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa sakripisyo na inyong ginawa para sa amin. Na kahit hindi kami karapat-dapat, na kahit kami ay marumi, niyakap nyo kami, Panginoon, pinatawad nyo kami, at minahal nyo kami. Kaya hayaan po ninyo itong aming papuri na nagagaling sa aming puso ay may alay namin sa inyo. Alay na may mabangong samyo para po sa inyo, Panginoon. Kaya church, again, let's praise and worship Him with our hearts, not just with our mouths. Pag nilay-nilayan natin yung ating inaawit sa ating Panginoon, and let's dedicate it to our God alone. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, than a living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything. Let's praise and worship our God. You, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Jesus, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Let's lift our praise, our worship to our God. Jesus, you're the King of Kings and the Lord of Lords, and all blessing, honor, power, and glory belongs to you alone. Muli natin awitin sa ating Panginoon, filled with wonder. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. I'm filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Once again, let's sing. I'm filled with wonder, awestruck wonder. Truly, your name, Lord, is the most powerful name of all. Let's sing and dedicate it to our God. Jesus, your name is power, than a living water, such a marvelous mystery. Holy, 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 let's lift our praise to our God alone, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything.
Truly, Jesus, we adore you. We lift you. We bless you, Lord. Again, we are very grateful for the opportunity that you have given us. Nasama-sama kami, Panginoon, as a church na ikaw ay aming dinadakila, pinapupurihan at pinapasalamatan. At hayaan po ninyo na patuloy kaming magpakumbaba sa inyong harapan, Panginoon, to surrender to you, to have faith in you, and most especially to express our love to you, Panginoon. Again, we love you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Pakisabi sa tabi mo, good morning. Yan. So ngayon po ay buwan ng April. Tama. So, pagpaumanin niyo po kung wala po akong PowerPoint. Nagpalit po ako ng message. Kasi, nagpalit lang po kayo ng umaga. Na-stress pa yata si ate din kagabi kasi late na ako nagpasa ng PowerPoint. But, ngayong umaga patungkol ko ito because month of April, alam naman natin na ito ay Semana Santa. Ayan. So, we are discussing this month yung patungkol sa Holy Week. So, bago mag-Holy Week, ang dami pong mga kaganapan sa Bible before yung triumphal entry. So, first in Jericho, si Jesus Christ. So, andun na encounter niya si last Sunday, yung ating pinag-aralan, si Zacchaeus. And then, bago si Zacchaeus, si Bartimaeus, so yung bulag. So, kada pupuntahan ng ating Panginoong Jesucristo, Christ give them a blessing. First, yung kay Zacchaeus, yung salvation sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili. And then Bartimaeus, na isang bulag, ay na-restore yung kanyang pagkabulag, muli siyang nakakita. Kaya sa tuwing pupunta ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang daladalang pagpapala. So, ang dami pong istorya, if you're gonna read the Bible, bago siya maharating sa triumphal entry, ay marami po siyang mga pinuntahan pa. And then, bago yung banal na hapunan, yung pagdakip sa kanya, ang dami pong istorya doon. Talaga namang kahit ako po ay nabibigla, nagugulat pa rin. I was amazed sa mga kaganapan nung mga panahon na siya ay darakpin para siya ipako sa krus ng Kalbaryo dahil sa mga kasalanan natin. So, on this morning, pag-aaralan natin yung dalawang tao na malapit sa kanya. And yet, ito yung nag-betray and nag-denied sa kanya. So, gaano kasakit na tayo ay pagtaksilan? Yan. Naranasan niyo naman pagtaksilan kayo? ng kaibigan. O pagtaksilan kayo ng mga minamahal nyo, yung inaakala nyong mahal kayo, pero pagtataksilan pala kayo. So, di ba? Ang sakit-sakit nun. Minsan, hindi mo pa sila mapapatawad. Ayan. In John chapter 13, verse 16, ito po yung sinabi ng ating Panginoon. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi na nakahihigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo sa nagsugo sa kanya. Ngayon alam na ninyo, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Verse 18, hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinakain ko ng tinapay. Tayo po lahat ay mukat manalangin. Ama naming banal, muli kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa buhay na patuloy niyo po pinagkakaloob sa amin. Samahan niyo po kami sa umagang ito na magpapag-aralan at maunawaan Panginoon ang dahilan ng inyong pagkakapako sa krus, Panginoon. Sa inyo po ang aming mga puso at isipan. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. In verse 18, ito po yung sinabi. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Ayan. So talagang may magtataksil sa ating Panginoon. So wala po yan dyan sa slide. Pagpasensahan niyo na po.
So, ang tinutukoy niya rito ay si Judas. Ayan. Sa pag-aaralan po natin ngayon, 20 tao ang ating pag-aaralan. Una, si Judas. Ikalawa, si Pedro. Ayan. Pero, sa 20 ito, meron po talaga rito hindi mananampalataya. Ito yung tinutukoy ng ating Panginoon Jesucristo na ang isa sa akin ay magtataksil. So, meron siya sinabi rito na meron akong mga pinili. So, nakaseparate doon yung 11. So, Judas and Peter. Si Judas yung nagkanulo. Si Pedro yung nag-deny. Ayan po parang sabi nga denial king daw si Peter. So, ito po yung sinabi in Matthew chapter 26, verse 21. So, nakapaghanda na po sila rito ng hapunan para sa pista ng Paskwa. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, tinitiyak ko sa inyo, ako ipagkakanulo ng isa sa inyo. So, again, sinabi niyo ulit to habang sila ay kumakain. So, dito makikita natin na sinasabing pinakain niya ng tinapay. Ang sinabi niya pa nga ay kung sino yung sabay niyang sasaw-saw at kakain. Si Judas po yung tinutukoy niya. At si Judas ay kasama niya sa lamesa. Nung sinasabi niya yon, hindi kaya narinig yun ni Judas. Narinig yun ni Judas. Pero yung kanyang mindset ay nakatuon sa kanyang plano na ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Parang ganito po yan. Di ba minsan tayo po ay kinakausap. Nasagot ng oo. Pero ang tanong, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko o nauunawaan? Diba? Minsan may ganun salita tayo ng salita. Yung pala, hindi pala nauunawaan yung sinasabi natin. Pag tinanong mo, ha? Parang teka lang, parang wala lang. So parang iba kasi yung focus ng isip ng mga oras na yun ni Judas. Nakatuon siya sa pera. Ito yung oras na pinagkanulo niya na yung Panginoong Jesucristo. Makipagkasundo na siya sa mga Pariseo. So, yung utak niya, wala ron sa banal na hapunan. Wala doon. Kumbaga, physically present siya during sa banal na hapunan, pero spiritually and mentally, wala siya ron sa banal na hapunan. Kasi nga, nagsalita ron si Panginoong Jesucristo, yung kasabay kong sasaw-saw at kakain ng tinapay na ito, siya yung magkakanulo sa akin. Alam ni Judas yun. Pero hindi niya yung nauunawaan. And yet, the sad story is, kasama siya sa lamesa ng ating Panginoon. Minsan nga dati nga, ang biruan nga namin sa amin, may naghudas na naman sa tropa. So, pagka ganun po, ito po yung malinaw na katotohanan na hindi lahat ng malapit sa Panginoong Jesucristo ay talagang ligtas. At remember that Jesus Christ said, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maliligtas. So we have to be careful. Tayo ba'y talagang kasama sa pinili ng ating Panginoon? O baka hindi. Di ba? So, Judas first, si Judas, siya yung nag-betray. So, ano yung sinabi niya kay Judas? Yung dadakpin na si Judas, ay yung dadakpin na si Jesucristo, kasi ito na yung nanalangin siya. So, dadakpin na siya. Sinabi niya ito in Matthew chapter 26, verse 49. Nilapitan niya agad si Jesus at binati, "Magandang gabi po, Guro." Saka hinalikan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo," at siya'y nilapitan at dinakip. So ito na yung dadakpin na si Jesus Christ. Alam mo naman natin na talagang yung halik. Di ba minsan sa atin, sa mga bata, pag may hihingin, hahalik ka na naman. Meron ka na namang ibang motibo. Meron kang kanta ng ang isang Pinoy rock band, yung Halik ni Judas, ginawan pa ng kanta. Diba?
So, minsan nakakatakot. Biro mo, tinawag mo pa siyang guro. Sabi nga rito, nilapitan niya agad si Jesus. So, ito na yung gabi. Nadadakpin na siya si Jesus Christ. At siya ay binati, magandang gabi po, guro. At siya ay hinalikan. Can you imagine, kung titingnan mo, nakakatakot yung asta ni Judas. Babatiin ka, magandang gabi. Tapos hahalikan ka pa because yun yung pagpapakita ng pagbati, yung pagbeso-beso sa kanila. Pero sinabi ng Panginoong Jesucristo, sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya nilapitan nila at dinakip. So, ito na yung pagkatapos ng hapunan, and then ipinanalangin ni Jesus Christ yung mga alagad, at ito na yung pagdakip sa kanya. So, ang nagkanulo sa kanya ay si Judas. And there are some teaching na sabi nga raw ay ligtas daw si Judas kasi parang nagsisi. No, hindi po ligtas si Judas. Hindi po ligtas. Kasi napakalino ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang isa sa inyo ay magtataksil sa akin. Kilala ko ang mga pinili ko. So, hindi kasama si Judas sa mga pinili ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang trabaho ni Judas as a disciple? Si Judas po ay ang treasurer, kanilang treasurer. Si Judas po yung taga-ingat ng kanilang pondo. Ayan, kumbaga sa siya po yung treasurer. Siya po yung namamahala pagdating sa usaping salapi sa kanilang ministry. So, biro nyo si Judas, ang ingat yaman. Wow. Sino ba yung treasurer dito sa school, sa church? Diba? So, can you imagine on this passage, talagang nakakatakot po yung ginawa ni Judas. Talagang makikita mo rito yung gawa ng kaaway. Biro mo, binati pa siya. Tinawag pa siyang guro. At siya ay hinalikan. Pero alam na ni Jesus Christ yung kanyang balak. Kaya ang sabi niya nga rito, gawin mo na ang dapat mong gawin. So Jesus Christ was betrayed by his disciple. Pero hindi pa rin ito pinakitaan ng hindi pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Natili siyang kalmado sa lahat ng pagkakataon. He did not comfort Judas Iscariot. Hindi niya po ito kinompronta. Kinausap niya pa ito ng malumanay nung sinabi niya, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. Can you imagine? Pinagtaksilan ka na, tatawagin mo pang kaibigan. Ang nagtaksil sa iyo. How come? Diba sabi niya nga, ang isa sa inyo magtataksil sa akin na pinapakain ko pa ng tinapay. Wow. Isa po ito sa nakakalungkot na istorya when according to the scripture pagdating sa Semana Santa o yung Holy Week. So, Judas, hindi ko pwedeng sabihin ito ay hindi nakikinig. Kasi kasama ito ng Panginoong Jesucristo saan siya magpunta eh. Ito garo yung pinaka masaklap na trahedya na sinapit ng isang mananampalataya na hindi pala siya mananampalataya. Isa sa pinakamasaklap na istorya sa Bible na yung nangyari. Although he is a follower of Christ, pero yung kanyang kamatayan ay nakakapangilabot. Siya ay nagdigpi, lumubo yung tiyan at kumalat yung kanyang mga laman loob. At lahat ng bagsakan nun ay hindi tinubuan ng anumang may buhay. Ganun kabagsik ang kasalanan na dumapo kay Judas. Kaya we have to be very careful na talaga bang tayo ay pinili o tayo ay ligtas. Hindi lahat ng malapit sa Panginoong Jesucristo ay talagang sa Kanya.
Isa ito sa napakalinaw na talagang, kay Kristo ba ako? Talaga bang hindi ako nagbe-betray sa Panginoon? Talaga bang sinusunod ko yung kanyang pinag-uutos? Nauunawaan ko ba yung kanyang mga itinuturo? Alam ni Judas yung mga itinuturo ng Panginoon for 3 years nakasama niya si Judas sa kanyang ministry. Imposibleng walang naririnig o naiintindihan si Judas. May naririnig yan, may naiintindihan yan, pero hindi niyan isinasagawa yung ipinag-uutos. Iba yung kanyang talagang mindset. Ibig sabihin, nagkamali ng pagpili ang Panginoon kay Judas. Hindi, nakatakda na po iyon. Nakatakda na kay Judas ang mag-betray, hindi po ang mag-Judas. Kaya nga po, napakapangit na ipangalan sa bata ang pangalang Judas. Because yung background ng kanyang pagkatao, yung kanyang buhay sa piling ng ating Panginoon. Na talagang isa nga sa pinakamasaklap na talagang akala natin ay lahat ng nakikinig sa kanya ay talagang nauunawaan yung kanyang itinuturo. Judas was a example na malapit sa Panginoon pero hindi naligtas. At siya ay nagtaksil. So Judas is very clear that he is not a believer of Christ. Kasi kung siya ay naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon, hindi niya gagawin yung mga ganoong bagay. But it is written in Scripture, sabi ng Panginoon Jesucristo, ang isa sa inyo ay magtataksil sa akin. Kaya minsan yung kasama niya sa hapag, nagsasalita, hindi niya nauunawaan yung sinasabi because iba yung kanyang iniisip. Absent-minded si Judas during that time. Talagang buong-buo na sa kanyang isipan at pagkatao, talagang pagkakanulo niya na ang ating Panginoong Jesucristo. And how about Peter? Diba? Alam naman natin si Pedro ay nag-denied naman sa ating Panginoong Jesucristo. In Matthew chapter 26, verse 31, sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat gaya ng sinasabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Sumagot si Pedro in verse 33, kahit na po kayo iiwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Eto na si Pedro. Ayan. Ang karakter po ni Pedro, si Pedro medyo mainitin ang ulo. Madali itong magalit. Kumbaga sa lalaki, para itong high temper. Parang gusto nito lagi away. At kumbaga brusko si Pedro. Kumbaga he is talagang lalaking lalaki. Napakaliit ng kanyang pasensya sa madaling sabi. And kasi kung magsalita siya ay padalos-dalos. Ito yung sinabi ng ating Panginoon in verse 26, chapter 31. Sinabi niya sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat, gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. In verse 34, sumagot ang ating Panginoon, sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabiring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Again, one is betrayed, and Peter will deny our Lord Christ Jesus. Pero yung sinabi niya, tandaan niyo, Panginoon, hindi ko kayo iiwan. Wow. Ang sagot niya talagang lalaking lalaki. Because wala pa yung kumbaga, hindi pa nangyayari yung eksena, kaya yung kanyang sagot ay ganun pang katibay. Wala pa yung sitwasyon ng pagdakip Pero, nung dadakpin ng Panginoong Jesucristo, eto na. Natandaan niyo ba yung pinagpas niya yung tenga? Nung dumakip sa ating Panginoong Jesucristo, pinagaling. Nakita niyo agad yung temper ni Pedro doon.
Kinuha niya yung tabak at tinaga yung tenga ng dadakip sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun siyang ganun siyang lagi siyang mainit. Parang gusto niya lagi ng away. Oh. Pero na ginawa ng Panginoon, pinakalma pa rin siya. Yung sa tabakan, nabubuhay sa tabakan rin, mamamatay. At after that, pinagaling pa rin ng Panginoon yung tenga ng lalaking pinagpas ni Pedro yung tenga. Can you imagine on that time, Christ bring healing on the spot, even merong kumusyon. So, every time nakasama mo ang Panginoong Hesukristo, maging mainit man yung tensyon, meron laging pagpapala. Yun yung oras na talagang pinagpas na yung tenga ng ang tumagpas si Pedro, pero pinagaling pa rin ng ating Panginoon. At ang sabi niya, sa gabi rin ito, pagkakanulo mo ako ng 3 beses. Kaya nga naidikit naman kay Pedro yung manok. Di ba? Pag nakakita, I think, sa mahal na araw, makikita niyo ang daming parada dyan. Pag nakita niyo yung santo na may kasamang manok, si Pedro na yon. Naipangalan pa nga siya sa isang sikat na lechong manok. Di ba? Oh, yung Senyor Pedro. So, lahat ng ito ay nangyari. So, ibig sabihin ba nun, hindi na mananampalataya si Pedro? Kagaya ni Judas. Diba? He denied Jesus Christ 3 times. Remember? Yan ngayon ang tanong dyan. So, titingnan natin, napakarami pong eksena. At nandito pa lang po tayo sa Circle of 12 ng disciple ni Jesus Christ. Hindi po tayo lumalabas. Dalawa agad sa kanyang disipulo ang nagkaroon ng issue. So, yung isa naghudas, nag-betrayed, at yung isa ay nag-denied. And yet, si Pedro pa yung talagang Peter the Rock. Di ba sinabi niya, magtatayo ng iglesia? Ito yung napakainit, laging mainit ang ulo. Kumbaga, lagi itong high blood. Laging mataas yung kanyang, gusto niya laging away. Can you imagine na may makausap ng ganito, yung laging parang paangel, kung sumagot, pasinghal, di ba? Konting kumusyon lang, talagang parang manununtok. Ganun yung behavior ni Peter. Talagang wag lang na hindi yung masanggit, talagang parang makikipag-away. So, yun yung sinabi ng ating Panginoon, siya ay i-deny ni Pedro. But the question is this, si Pedro, bakit si Pedro at hindi si Judas? Remember that Jesus Christ told, habang sila ay nasa table at kumakain, may isa sa inyong magtataksil. Isa lang. Hindi po dalawa. The other one is believer, and then the other one is not. Si Judas ay hindi talaga mananampalataya. Kaya hindi lahat ng kasama ng ating Panginoong Hesukristo ay mananampalataya. Ang sabi niya nga, magkakawatak-watak at iiwan kayo. Even on this time in church, maraming tumatalikod sa ating Panginoon. It's also a sign of betrayal and denial to our Lord Christ Jesus. How come na talagang yung mga kaibigan mo, iniwan ka sa bandang huli? Hindi lang pinatay ang ating Panginoong Hesukristo. He'd been denied and betrayed by His disciple. Gaano pong kasakit yon sa atin? Kung tayo, bilang isang tao na iniwanan at tinalikuran ng kaibigan, madaling salita, iniwan tayo sa ere. Pag sa mga pagpapagaling sa himala, kasama sila, pero sa kagipitan, doon mo nakikita kung sino yung talagang mananampalataya. And in Luke chapter 22, so dito po natin makikita yung sinabi ng ating Panginoon kay Pedro. Luke chapter 22, verse 31 up to 32.
So ito yung pagkakaila ni Pedro. So in Matthew, Mark, and John, so ito hindi po ito nakalagay doon. In verse 31, sinabi natin Panginoong Hesus, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Ayan. Christ prayed for Peter. Alam niyo ba yung talinhaga ng trigo at saka yung talahib? Inihihiwalay talaga. Yung kambing at ang tupa. So, napakalinaw sinabi ng Panginoong Jesucristo rito, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa na magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga tribo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Ayan. This is a very clear show of grace and mercy toward Peter. Kaya yung pananampalataya natin, sometimes our faith getting weak and weak and weaker. Pag tayo dumaranas sa mga pagsubok. Let's pray to increase our faith. Kapag mahina yung ating pananampalataya, manalangin tayo. Just what like Jesus did to Peter. Dinalangin ko na palakasin ang iyong pananampalataya. Bakit ba nanghina yung pananampalataya ni Pedro? Nung dakpin ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Nagkawatak-watak sila, nagtago. So yung kanyang sinabi na hindi kita iiwan, Panginoon. Pero alam ng ating Panginoong Jesucristo na i-deny siya ni Pedro. Hindi isang beses, 3 beses siyang i-deny ni Pedro. Di ba nung naglalakad na siya, dala-dala niya yung dadali na siya, kasama ka ng tagasunod ka ng taong ito. Di ba, i-deny niya, hindi. And then, yung manok ay tumilaok ng 3 beses. Pero, si Pedro ay talagang mananampalataya. Like us, sometimes, our faith, talagang nag-struggle yung ating pananampalataya. At, hindi naman ibig sabihin nun ay nawawalan tayo ng tiwala o hindi tayo nagiging mananampalataya. Because humihina ang ating pananampalataya dahil sa sitwasyon. Diba? Yung sitwasyon na nangyari ng dakpin ng ating Panginoong Jesucristo, talagang natakot si Pedro. Kahit anong tapang niya, kahit anong brusko niya, talagang nung dumating yung sitwasyon na ganun, talagang nanghina yung kanyang pananampalataya. Sa atin din naman, pag dumating yung ganung eksena, talagang pag tayo ay dinapuan ng takot, kaya nga minsan makikita niyo sa mga t-shirt, faith over fear. Natakot si Pedro noon. Kaya yung kanyang faith ay nag-struggle. And what Jesus did, ipinalangin niya si Pedro. Isa lang talaga ang nagtaksil sa kanya, si Judas lang. Although Peter denied Jesus Christ, what Jesus did is napaka mapagmahal talaga ng ating Panginoon sa mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Kung ang Panginoon ay ipinapanalangin yung Kanyang disipulo, dapat manalangin din tayo. Diba? So, the issue here is not yung pag-deny or yung eksena. The issue here is yung trust and believe to our Lord Christ Jesus. Even the situation or talaga yung eksena ay medyo nakakatakot at medyo hindi maganda. Talaga namang nagkawatak-watak po ang dakpin ng ating Panginoong Jesucristo. At meron pang isa na talaga namang
disciple din, si Thomas. Thomas the Doubter. Isa pa rin po ito na hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita yung sugat sa kanyang kamay, sa kanyang tagiliran. Well, to see is to believe. So, nung nagpakita sa kanyang Panginoong Jesucristo, minsan kasi talagang mga disipulo na to, mga disipulo, paano pa tayo mga simpleng Kristiyano? Di ba? Kaya konting pagsubok, huwag tayo magmukmuk. Kasi sinabi nga ng Panginoon kay Pedro, subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. So, nagbalik loob. So, hindi naman totally itong tumalikod o nawalan ng pananampalataya. Baka akala nyo parang nawala ang pananampalataya bago malik. No, it's not. Ang sinabi rito, ng hina yung kanyang pananampalataya. Ang nakakatakot kapag nanghina yung ating pananampalataya at hindi tayo nanalangin at hindi tayo lumapit sa ating Panginoon, mawawala at mawawala ang ating pananampalataya. Alam niyo ba si Bartimaeus? Yun sana yung message ko kaninang umaga. So, but when I see Peter and Judas, sabi ko, maganda rin ito, especially on this Holy Week. Alam niyo si Bartimaeus, yung bulag na ito, bulag siya since his birth. Nung narinig niyang dumaraan ang ating Panginoong Jesucristo, sumigaw siya, "Anak ni David, pagilagin niyo po ako." So, sigaw siya ng sigaw. Yung mga tao pinatahimik siya, "Tumahimik ka dyan!" Pero habang pinatahimik siya, lalo siyang sumigaw, "Anak ni David." Can you imagine? Kung talagang kailangan mo ng tulong ng Panginoon, talagang lalapit at lalapit ka. Kung kailangan mo ng pananampalataya, lumapit ka sa Panginoon. So, nung talagang inignore ba siya ni Jesus Christ? Hindi siya inignore. Pinalapit, palapitin niyo nga yung tao na yan. So, yung kanyang balabal, ibinigay niya sa daan natin Panginoon, is showing His humility to Christ and to surrender His life to Christ. Pagkatapos noon, na-restore yung kanyang paningin. Hindi siya nagpapigil sa dami ng tao, sa kanyang kapansanan. Hindi siya nagpapigil. He increased his faith nang marinig niya na ang ating Panginoong Jesucristo ay dumarating. Kaya kung tayo minsan ay nanghihina, dapat lalo tayong lumalapit sa ating Panginoon. Kahit ang daming tao roon at pinatahimik siya, hindi siya tumahimik. Hindi ka dyan. Lalo pa siya nagsusumigaw. You can see his desire. Kaya minsan, yung ating pananampalataya, kung nanghihina, then we should pray to God. Ang sabi nga rito ng ating Panginoong Jesucristo, pag nagbalik loob ka na, palalakasin mo na ang iyong mga kapatid. So again, back to the story of Peter. Again, Peter denied Jesus Christ 3 times. At hindi po ito biro. Kung titingnan po natin, ay napakalaking, parang titingnan natin as a human, talagang ba't ganun? Ba't i-deny niya? May issue Takot siyang madakip at takot siyang mamatay. Minsan sa buhay natin, ganoon din tayo. Pag tayo ay nagigipit, in that tight situation, dinideny din natin on the other way, sa mga ibang bagay, na inuuna natin yung ibang bagay kaysa sa ating Panginoon. At yun ang nakakalungkot. Sometimes, baka akala natin, ay,
Unahin ko muna to, maintindihan naman ako ni Lord. Huwag po ganoon. Yung sinapit ng ating Panginoong Kristo when He suffered in the cross, dinala niya yung ating mga kasalanan. Even the denial and betrayal of His friend. And yet, ipinanalangin niya pa rin si Pedro. At pag nagbalik loob ka na, patatatagin mo na ang iyong mga kapatid. Nangyayari yan sa atin. The truth. Yan ang realidad. Sometimes tumatalikod tayo kapag may nangyayari sa buhay natin. Pero nagbabalik loob din naman tayo. Ang nakakatakot, pag tumalikod tayo, hindi na tayo magbalik loob sa Panginoon. Hindi na yun denial. That is betrayal. So, nung pagbalik ni Pedro, binigyan na siya ng task ni Jesus Christ. Pakainin mo ang aking mga tupa. 3 beses siyang tinanong. Bakit? 3 beses siyang nag-denied eh. At yung mga tanong ni Jesus Christ na yun, nagsisimula na naman siyang mairita nun. Kasi paulit, mahal mo ba ako, Pedro? Opo, Panginoon. Kung mahal mo ako, mahal mo ba talaga ako, Pedro? Parang na siya nagsisimula because 3 times niyang i-denied si Jesus Christ. Ngayon sinusubok na ulit siya ng ating Panginoon. Pagkatapos noon talagang siya ay naglingkod. Si Pedro. Siya yung pagkatapos na in Acts makikita niyo roon. Pagkatapos na mamatay at muling mabuhay ng ating Panginoon at nang siya ay umakyat na sa langit and when happened in the upper room, pagkatapos nung sa upper room ng Pentecost, sila ay naglingkod and Peter sinabi niya yung ebanghelyo, ang daming na-convert. So makikita niyo roon yung talagang pagbabago ni Pedro nung tinatatag ang kanyang pananampalataya. Sometimes on our situation, una, humihina ang ating pananampalataya kapag tayo ay may mga pagsubok na dinaraanan. Remember that pag humihina ang ating pananampalataya, ang una nating gawin na dapat ay manalangin. Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong lumayo. Huwag tayong magkulong sa kwarto, huwag tayong magmukmuk kung saan-saan, huwag nating idaan sa kung saan-saang bagay yung ating problema para malimutan natin yung ating problema. Manalangin tayo, Panginoon. Tulungan niyo po akong dagdagan ng aking pananampalataya. Kasi yung ating pananampalataya, ang bibigay talaga niyan ay ang ating Panginoon. It came from God. Yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos ay dapat na hinihingi natin. At kapag tayo ay nagbalik loob, paano ba natin mapatatag yung ating mga kasama sa pananampalataya? Then you have to tell your testimony na ito yung nangyari sa akin during on a tight situation. When I pray to God, binigyan niya, tinatag niya ang aking pananampalataya, nalagpasan ko yung sitwasyon na ganito. Ibahagi natin sa ating mga kapatid yung ating karanasan. Para mapatatag naman natin yung kalooban ng iba. Ang sabi nga ni Jesus, pag nagbalik loob ka na, patatatagin mo naman ang iyong mga kapatid. So it is showing, kaya yung testimony, it is very important. It like to encourage our fellow believer. Kasi nakikita roon, ipinakikita natin yung himalang nangyari sa ating buhay. Yung bunga ng ating panalangin at yung pananampalataya natin sa ating Panginoon na tayo ay tutulungan at hindi iiwanan at nangyari sa buhay natin, then we have to tell them to our brothers and sisters.
Huwag nating sarilinin. Para makita rin nila yung kaluwalhatian ng Diyos na nangyari sa buhay mo. Hindi yung ipagyayabang mo sa iba, pero sa mga kapatid mo sa loob ng iglesia, ay hindi mo na ibabahagi. So, like Peter, sometimes we experience struggle. At talagang minsan, nakakalimutan natin tumawag sa Panginoon kapag tayo ay nasa mahigpit na eksena na estado ng ating buhay, pag tayo may problema, pag marami na tayong iniisip, di ba? Minsan, it's a simple act of denial. Andito lang naman ang Panginoon, tumawag ka lang, ba't hindi ka makatawag? Kasi yung focus ng isip mo, yung pananampalataya mo, ay nakatuon sa problema at hindi nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. But Jesus Christ, again, showed His mercy to Peter. Idinalangin kita na patatagin ang iyong pananampalataya. Kung ang Panginoon ay pinapanalangin tayo, dapat tayo ay nananalangin din. Gumawa rin tayo ng paraan, kagaya ni Pedro. So, wag nating talikuran ang ating Panginoon. Hindi kagaya, kaya yung kay Judas na nagsasabing siya raw ay ligtas, may sa akin po ay hindi po iyon totoo. Hindi po ligtas si Judas. Kung may magturo man na si Judas raw ay ligtas, ay umalis na po kayo sa iglesia naman. Pag sinabi ng Panginoon na ang isa sa inyo ay magtataksil sa akin, hindi po iyon naligtas. He finished his life. May mga nagsasabi pangaraw na humingi ng tawad si Judas bago nagpakamatay. Saan yun dito sa Bible na humingi siya ng tawad? Na nagsisi. So parang malabo po yan. So again, yung denial and betrayal ay dala-dala ng Panginoon hanggang sa pagpapos sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. For us, sa atin, dapat alam natin kung kailan tayo nanghihina sa pananampalataya at kung kailan tayo mananalangin para dagdagan ang ating pananampalataya. Peter as a follower of our Lord Christ Jesus, same as. Kagaya rin natin, kagaya nyo rin. Ang Panginoong Hesukristo ay ang kanyang pinaniniwalaan. Kahit na nanghihina, hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Kahit man ano ang mangyari sa atin, makita natin yung buti na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya walang dahilan para po tayo tumalikod sa ating pananampalataya. Judas and Peter was in a circle table of our Lord Jesus Christ. Napakalapit nito sa ating Panginoon. Napakalapit. Pero isa lang ang hindi natuto at hindi sumunod. At iyon ay si Judas. In 3 years ministry of our Lord Christ Jesus, kasama niya si Judas. Kasama niya yan. Pero walang natutunan. Mas nangibabaw sa kanya ang usaping pera. Kung ano man yung pinagdadaanan nila, na-experience nila, pati si Pedro, na-experience din yun, but Peter was different. Nangihina yung kanyang pananampalataya, pero hindi siya totally tumalikod sa Panginoon. Kaya nga si Pedro nga yung sinabing, Peter is the rock. But in Psalms, talagang Panginoon lang ang nagtatag ng iglesia. So on this April, so yung pong patungkol sa Holy Week yung ating pag-aaralan. At napakarami pong istorya bago siya maipapo sa krus ng Kalbaryo. There are some healing, mga miracles, and yet yung mga taong nagmahal sa Kanya, sila rin yung nagpapako sa ating Panginoong Kristo. At
Kaya nga, ang ating Panginoon ay talagang nakakaawa nung siya ay pinako sa krus kasi lahat ng kanyang disciple ay nawala. Iniwan, maliban sa isa. Yun ay si John the Beloved. Again, we have to ask Christ to increase our faith. Pag alam natin nanghihina yung ating pananampalataya, huwag tayong mag-atubiling hindi manalangin sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay lagi lang naandiyan sa atin. If we ask, kung tayo hihingi ng buong puso at ng may pananampalataya, bibigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya. At pag nangyari yan sa buhay natin, we have to tell to others yung nangyari sa atin. Sa buhay natin na meron tayong nalagpasan na pagsubok dahil tinulungan tayo ng Panginoon. So, hindi lahat ng nananampalataya sa Panginoon ay akala natin minsan madali yung buhay. No, it is not. Yun yung simula ng maraming pagsubok sa buhay pag tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Pero lahat naman ng yan ay nakaya natin at kakayanin pa dahil tayo ay tinutulungan ng ating Panginoon at tinatatag ang ating pananampalataya. So again, kung tayo ay nanghihina, tayo ay manalangin at humingi ng pananampalataya. Tayo lahat ay umuko. Ama namin banal, muli kami pinupupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. At kung kami man po ay nagkukulang at nagkakaroon ng agam-agam sa buhay, Panginoon, ay humihingi po kami ng kapatawaran. Dagdagan niyo po ang aming pananampalataya, Panginoon. Alam po namin na meron po kaming hinaharap na issue sa buhay sa araw-araw. Increase our faith, O Lord God. Dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kaming palagi, Panginoon. Salamat po sa habag na inyo binigay sa amin. At dinadalain ko po ang aming mga kapatid sa loob ng iglesyang ito, Panginoon. If there are some issues in their life, help them, O Lord God. Increase their faith and trust in you. Ganun din po, Panginoon, sa sumusubaybay sa Facebook Live, Panginoon. Tulungan niyo po silang palagi at tatagin ang kanilang pananampalataya. Nanghihina po kami minsan, Panginoon, but lagi niyo po kaming itinatayo at sinasamahan sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Kaya kami po ay magpapatuloy na ikaw ay sambahin, parangalan, luwalhatiin, at ipakilala sa ibang tao ang kabutihan at aming kaluwalhatian sa lahat, Panginoon. At kami po ay patuloy na susunod at maglilingkod sa iyo habang kami po ay nabubuhay. Kaya wala po kaming gagawin kundi ikaw ay parangalan, pasalamatan, luwalhatiin at dakilain sa aming buhay. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Good morning and God bless.